Maraming salamat kay Crisanta, no, na siyang ginamit ng Panginoon. Mali pala po ako. Yung grace palang inawit niya. Akala ko yun yung kay Laura. Ano po? But anyway, malaking blessing po na tayo na-remind sa awitin na yan. And thank you. At sana talagang pagpalain ka ng Panginoon. Kung di rin ako nagkakamali, birthday niya bukas. Tama ba ako? Birthday niya bukas. Kaya advance happy birthday, Crisanta. At sana patuloy kang gamitin ng Panginoon at sana biyaya ka pa ng Diyos ng maraming taon na malusog at maayos ang iyong pamumuhay. Kaya advance happy birthday and siyempre po again, lagi ko pong binabanggit, maraming salamat po sa mga kapatiran na talagang walang sawa din po. Kung paano nyo na-appreciate kami na nagpe-pray po sa inyo dito po sa ating family altar. Ganon din po kami, ang kabuuan ng gawain ng Diyos. Kami po, ang aking pamilya, ang mga workers, ang Team Las Piñas, nagpaparating din po sa inyo ng pasasalamat na kung paano kayo po ay ginagamit din ng Panginoon dahil alam po namin, ramdam namin mga kapatid na kayo po ay nariyan, nananalangin din po para sa amin. Salamat po sa mga kapatiran na talagang nakaback up, nakasupport sa ministry at sa mga proyekto po natin ginagawa. Kapag tayo po may mga campaign, kapag tayo po may mayroong mga project, sana talagang patuloy po kayong i-bless at patuloy po kayong magamit para po sa ikalalago pa ng gawain ng Panginoon. Well, tuloy-tuloy na po tayo at tayo mag-aaral na ng salita po ng Diyos. Again, mga kapatid, tulungan po natin ang ating mga sarili na sana'y huwag pong masayang yung pagpapala na inihanda ng Panginoon para po sa ating lahat. Dahil naniniwala tayo na ang salita po ng Diyos ay blessing. Amen? So sige po, buksan na natin ang ating mga Bible in John chapter 4. Dito po ang mensahe ng Panginoon. Dito ho tayo mag-aaral. From verses 13 to 34. Ang sabi po ng Bible, "Then they went out of the city and came unto him. In the meanwhile, his disciples prayed him, saying, Master, eat. But he said unto them, I have meat to eat that ye know not of. Therefore said the disciples one to another, Hath any man brought him aught to eat? Jesus saith unto them, My meat is to do the will of him that sent me, and to finish his work." Well, tayo po munang lahat ay muling yumuko. Tayo po muna humingi ng gabay sa Panginoon. Tayo po ay manalangin. O aming Diyos na banal at makapangyarihan, Lord, sa aming pong ginawang pagbasa ng inyong pong salita, naway maramdaman po namin, Panginoon, ang pagtugon para po sa aming mga pangangailangan at kauhawan sa inyong pong pagpapala. Kaya dalangin ko po, O Diyos, ikaw ang siyang malayang kumilos sa buhay ng mga kapatiran. Katagpuin mo po kami, Panginoon, at tunay po na sa gabing ito ay maramdaman namin, O Diyos, ang inyong pong gagawing pagkilos. Basbasan mo po ang pagtitipong ito. Basbasan mo po ang mensahe nito at maging ako, Panginoon, na gagamitin mo, tunay po, nabigyan mo ko ng kakayanan, karunungan na siyang magiging blessing sa mga makakarinig at sa mga kapatiran kasama po namin ngayong gabi. Ikaw po ang kumilos at gumawa sa aming po mga buhay. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ni Kristo Jesus. Amen. Well, the title of our topic or message for this evening is Obedience to the Will of God. Ito po yung pangyayari na kung saan ang ating Panginoon ay nagpakita ng halimbawa sa kanyang mga disipulo. Bagamat alam naman ho natin na halos lahat ng ginagawa ng Panginoon, nung siya po ay nagniministeryo dito po sa lupa, ay ginagamit niyang halimbawa o kaya ito po ay ginagamit niyang pamamaraan para yung mga tao at yung mga disipulo at apostol na kasama niya ay mapasunod niya sa kung ano po yung dapat nilang gawin para sa Diyos. Kaya nga, ang key verse po natin dito, mga kapatid, ay nasa verse number 34. Ito po ang sabi ng talata. Jesus saith unto them, My meat is to do the will of him that sent me, and to finish his work. So ang idea po kasi ito, mga kapatid, galing po sila sa paglalakbay. Ang tendency, pwedeng sila po ay mauhaw at magutom. At yun na nga po ang nangyari.
yung kanyang mga kasama, ano po, yung mga disipulo ay kinailangan muna nilang huminpil o magpahinga at kumain. At inalok nila ang Panginoon ng kanila pong pagkain, pero ang sagot ng Panginoon sa kanila ay iba. Ano po? Ang sabi kasi ng Bible, balikan lang po natin. Alright, in verse number 33, ang sabi po rito, therefore said the disciples one to another, had any man brought in aught to eat? Ang iniisip nila, mga kapatid, may nagdala sa kanya ng pagkain na iba, bukod sa dala-dala nilang pagkain. Kasi ang naging sagot ng Panginoon, verse number 32, but he said unto them, but Jesus said unto them, I have meat to eat that ye know not of. Meron daw siyang pagkain, mga kapatid, na kung tutuusin, hindi nila nalalaman. Kaya nga, pagdating po sa verse number 34, my meat is to do the will of Him that sent me and to finish His work. Kaya nga, maganda sa atin pong buhay, matiyak natin, mga kapatid, na tayo po ay nabubuhay na ang ginagawa po natin ay yung kalooban ng Diyos. Hindi po kasi po pwede na tayo po'y mabuhay sa gusto natin. Hindi po pwede bilang mga tunay na naligtas, bilang mga hinirang at nakakilala sa Panginoon. Naniniwala ko, mga kapatid, bawat isa po sa atin ay dapat lumakad ng naaayon sa kagustuhan ng ating po Panginoon. Kaya nga, tingnan niyo po yung sinabi ni Apostle Paul sa mga taga-Epeso. Ang sabi po ng Ephesians chapter 5, verse number 15, see then that ye walk circumspectly, not as fools, but as wise. So anong ibig sabihin niya? Huwag daw tayong maging mangmang sa katotohanan na kung papaano na tayo pong mga tunay na mananampalataya lumakad, mabuhay accordingly. Yung idea po kasi dyan ng circumspectly, kung ano po yung nararapat, kung ano po yung dapat nating maging pamumuhay sa mundong ito, kagaya ng ating Panginoong Hesus. Nung siya po ay nagkatawang tao, mga kapatid, alam niya na meron siyang kailangang gawin na pinagagawa ng Ama. So tayo rin po, dapat ito yung ating inaalam. Bilang mga tunay na naligtas, mga kapatid, bahagi po sa pagtuturo ng salita ng Diyos ay yung malaman po natin kung ano po yung kalooban niya para sa atin. Kaya nga, ganun din po yung gayahin natin. Diba? Ito yung gustong ipakitang pattern ng ating Panginoon. Nung siya po ay nagkatawang tao, ang kanyang buhay mula sa kapanganakan hanggang sa pagkapapo sa krus, ang sinusunod niya ay yung kalooban ng Ama. Kaya nga hindi maintindihan ng mga disciples nagtataka sila. Sino ang nagdala sa kanya? Meron ba pumuntang ibang tao at nagbigay sa kanya ng pagkain at hindi niya kinain yung pagkain natin? Kasi iba yung sinasabi ng Panginoon sa verse number 34. Kasi yung salitang meat, pwedeng i-consider natin yung food. Physical food. Pwede doon natin siya ikapit. Pero ang totoo, ang sabi niya, my meat is to do the will of Him that sent me. Parang ganito yung kanilang kagutuman sa physical food, ang nararamdaman ng Panginoon, kauhawan naman na gawin yung kalooban ng Ama. Parang ito po yung silakbo. Di ba pag tayo nagugutom, di ba anong pakiramdam natin? Parang kumukulo yung sikmura natin, may hinahanap tayo, di ba meron tayo, kumbaga, nag-crave tayo sa gusto nating makain. So ang Panginoon, mas inuuna niya kung ano yung kalooban ng Ama. Kaya nga, yun po ang dapat nating makita sa halimbawang ibinibigay sa atin ng Panginoon. Mga kapatid, sabi ng Apostle Paul, see then that you walk circumspectly. Bilang mga naligtas, bilang mga totoong tinubos ng dugo ng ating Panginoong Hesus. Ang tama, tayo po ay lumakad doon po sa kagustuhan ng Diyos para sa atin. Kaya nga sana ito po ay maging klaro sa ating lahat. Sana ito po ay maging malinaw na talagang bawat isa po sa atin, makita natin yung ating sarili sa kalooban ng Diyos. Kasi po, yun naman talaga ang dapat. Yun naman talaga ang tama. Tayo po ay nabubuhay, hindi na po sa gusto natin. Dapat tayo po ay nabubuhay sa kung ano po yung kalooban na ng Diyos para sa atin. Tatlong bagay po ang nakita ko rito, mga kapatid, para mangyari na tayo po, mga kapatid, talagang nakakasunod sa kalooban ng Diyos. Kasi, sabi po ng title natin, Obedience to the Will of God. 3 things that I would like to share for this evening. Number 1 is surrendering to God.
Obedience to the will of God is surrendering to God. Ibig sabihin, bago pa mangyari, bago pa talaga natin gawin, at bago pa natin subukin na gawin yung pinagagawa ng Diyos sa atin, ang unang-unang dapat natin gawin ay yung ginawa ng Panginoon. Ano po yun? Yung kanyang isinuko ang kanyang sarili. Kasi po, yun ang malaking struggle ng marami po sa atin. Gustong sundin ang kalooban ng Diyos. Diba? Nakikita po natin sa Bible, malinaw na tinuturo sa atin. Maganda, perfect, maayos, at ang ending ng kalooban ng Diyos ay tagumpay. Kahit ganun ang tinuturo ng Bible, mga kapatid, ginugusto naman natin, pero may mga time along the way na habang ginagawa natin, bigla tayong nagsusway. Ano ibig ko sabihin? Nawawala tayo sa direksyon. Nangyayari na sa simula, susunod tayo, pero bandang kalagitnaan o hindi pa nagtatagal, bigla-bigla tayong nawawala doon sa kalooban ng Panginoon. Anong ibig ko pong sabihin? Para hindi po mangyari yon at maganap yung kagustuhan ng Diyos sa buhay natin, unang dapat natin gawin, isurrender natin ang ating sarili sa Diyos. Yan ang ginawa ng ating Panginoon. Tignan po ninyo. In John chapter 6, verses 38 to 40, ang sabi po rito, "For I came down from heaven, not to do mine own will, but the will of him that sent me. And this is the Father's will, which hath sent me, that of all which he hath given me, I should lose nothing, but should raise it up again at the last day. And this is the will of him that sent me, that everyone which seeth the Son and believeth on him may have everlasting life, and I will raise him up at the last day." So ano sinasabi ng Panginoon? Tinuturo niya rito, sinasabi niya, ito ang kalooban ng Ama. Ito yung gusto ng Ama. "For I came down from heaven not to do my own will, but the will of him that sent me." Kunin po natin yung idea. Balikan lang po natin yung verse number 34 para maging klaro po sa atin. Bago yan, chapter 6 na yan. Sabi po ng verse number 34, "My need is to do the will of him that sent me." At yung karugtong, ang sabi, "and to finish his work." Yung his dyan, referring kanino? Referring sa Ama. Hindi sa Panginoon Jesus yan Ang sabi ng Panginoon, "My need is to do the will of him that sent me and to finish his work." So, ibig sabihin, kaya siya nandito, malinaw sa isip ng ating Panginoon na yung kanyang ginagawa ay yung gawain ng Ama. So sa madaling salita, hindi po natin masusunod ang kalooban ng Diyos hanggat hindi po tayo nag-yield, hanggat hindi po tayo nagsusurrender ng ating mga sarili, hanggat hindi po natin ibinibigay yung ating buhay sa Kanya. Dahil kapag hindi po mangyari yun, mga kapatid, mabubuhay pa rin tayo sa sarili nating gusto. Nabubuhay niya mga kapatid, hindi ho masusunod ang kalooban ng Diyos sa buhay natin Kasi nga, bawat isa po sa atin, meron tayong ginugusto. Tama po ba? Meron tayong mga pangarap sa buhay. Meron tayong mga nais gawin sa sarili natin. Meron tayong gustong puntahan. Meron tayong gustong marating. Pero ang lahat ng yan, mga kapatid, kung talagang magiging malinaw lang sa atin, yung katuruan ng pagsunod sa kalooban ng Diyos, ang lahat ng yan, pwede natin baliwalain. Kasi nga, na-surrender na natin ang sarili natin. Mga kapatid, hindi biro yung ginawa ni Apostle Paul. Ano sabi ng Bible? Lahat ng kanyang mga naabot, lahat ng kanyang kakayanan o napatunayan, o kung maging sino man siya, anong sabi ng Apostle Paul? Ang lahat ng yon, kinonsider niyang tao. Baliwala sa kanya. Bakit? Kasi nga, that I may win Christ. Amen? So sa madaling salita, ito yung gusto pong ibiin ng Panginoon sa atin ngayong gabi, mga kapatid, obedience to the will of God is surrendering to God. Kaya kailangan po natin talagang supilin ang sarili natin. Kailangan natin sikilin ang mga sarili natin. Kailangan natin disiplinahin ang sarili natin. At kailangan natin isurrender sa Diyos ang ating po mga sarili. Or else, ano ang sabi ng Bible? Pwede tayong, di ba, umalis sa kalooban ng Diyos. We have free will. Tama po ba? Okay, ganito po kasimple.
ngayong gabi, may mga kapatiran po tayong kasama. Okay? Naka-join po sa atin. Kasama ho natin. Magandang gabi po sa inyo. Pero may mga kapatiran tayo, hindi natin kasama. Pero alam nila, alam nating lahat, na tama na hindi po dapat pinababayaan ang pagkakatipon. Tama po ba? Kasi nga, ito yung sinasabi natin, sabi ni Apostle Paul, all things are lawful unto me, but all things are not expedient. Anong ibig sabihin? Meron tayong freedom eh. Meron tayong free will na tinatawag. Ang tanong, yung bang ating kalayaan, yung ating bang freedom or free will na yan, saan natin ginagamit? Dahil malaya tayo, dahil may karapatan tayo, mga kapatid, pwede tayong magkamali at pwede rin po tayong malayo sa kalooban ng Diyos. Kasi nga, using that freedom in a wrong way. Ginamit natin sa maling paraan eh. Ginusto natin yung bagay na kung nasaan tayo ngayon. Kaya nga purihin ng Diyos. Bakit? Kasi po, may mga kapatiran tayong pinili ang makinig at makasama namin sa pag-aaral ng salita ng Diyos. So yun pong ibig sabihin eh. Meron tayong gusto eh. Di ba naalala nyo ang prayer ng Panginoon? Nung siya ay nandun sa Garden of Gethsemane, anong prayer niya? Lord, kung pwedeng wag na akong dumaan sa hirap, kung pwedeng wag nang mangyari sa akin ito, dahil yun ang gusto ng Panginoon. But ano ang sabi niya sa prayer? Not my will, Lord, but your will be done. Lahat po tayo, meron tayong ginugusto sa sarili. Lahat tayo, meron tayong mga bagay na inihahanda na gusto nating marating sa ating buhay. But again, obedience to the will of God. Amen? Ang sundin natin, ano ba yung kalooban ng Diyos para sa atin? Di ba't malinaw na sinabi ni Apostle Paul? Ephesians chapter 5 verse number 15, see then that you walk circumspectly. Okay lang kung hindi tayo Kristiyano. Ano ibig sabihin? Kung hindi tayo mananampalataya, hindi nakapagtataka na ang buhay na yan ay talagang wala sa kalooban ng Diyos. Kasi nga, wala namang Panginoon yun eh. Wala namang Espiritu yan ng Diyos. Wala naman sa Kanya yung salita ng Panginoon. Pero ang nakapagtataka, ikaw, ako, tayo na mga nagsasabing naligtas at merong salita ng Panginoon sa puso at may Espiritu ng Panginoon, nakapagtataka, bakit tayo nawawala sa kalooban ng Diyos? Kasi nga, baka parang, alam niyo po, meron laro noon eh. Ewan ko lang kung nalalaro pa kayo. Yung parang patintero. Parang tayo nakikipagpatintero sa kalooban ng Diyos. Pag medyo alakanin at hindi maayos ang kalagayan natin, pumapasok tayo sa kalooban ng Diyos. And then, pag medyo umokay na ulit yung sitwasyon, lumalabas tayo sa kalooban ng Diyos. Mga kapatid, tandaan po ninyo, ang Diyos natin ay Diyos na matalino. Alam niya ang lahat ng bagay. Nababasa niya ang laman ng isip at puso natin. Kaya sana mga kapatid, bilang mga tunay na Kristiyano, makita po ang buhay natin na lumalakad sa kalooban ng Diyos. Obedience to the will of God is surrendering to God. Hindi lang ito yung basta na kapag nakahawak ka ng Bible, nasa kalooban ka na ng Diyos. Hindi yung porket naka-attend ka ng church, nasa kalooban ka na kagad ng Panginoon. Bagamat kailangan po yun at yun po ang patunay na mga nasa kalooban ng Diyos. Nagbabasa, nakikinig, sumusunod, pero mga kapatid, hindi po doon natatapos lang. Yung ating pong buhay sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, hindi po yan natatapos sa isang pag-attend lang, sa isang paghawak lang ng Bible, sa isang pakikinig lang, o kaya hindi po ganon. Talagang kung talagang tayo po ay ligtas, yun na po ang ating magiging buhay. Kaya nga ang unang dapat kailangan natin gawin, isurrender natin ang sarili natin. Meaning, wala na tayo sa sarili natin. Hindi na tayo nabubuhay sa gusto natin, kundi nabubuhay tayo sa kung ano yung gusto ng Diyos para sa ating lahat. Alam niyo ho, sabi ng 1 Corinthians chapter 6, verse number 20, maganda po ito. Paalala po ito sa atin, mga kapatid. Tingnan po ninyo, sabi ng verse 20, for ye are bought with a price. Therefore, glorify God in your body and in your spirit, which are God's. Ang ibig sabihin ni Apostle Paul, bilang mga totoong naligtas, kayo ay tinubos at binayaran niya na yung ating mga pagkakasala. Therefore, glorify God.
So, ibig sabihin, yung ating buhay ay dapat umakma sa kung ano yung ginawa ng Panginoon sa atin. Tama po ba, mga kapatid? Ginawa tayong Kristiyano. Ang sabi ng Bible, yung salitang justified. Ang ibig sabihin, hindi tayo karapat-dapat, pero pinapaging dapat. Tama po ba, mga kapatid? Hello po, nandiyan pa po ba kayo? Tama ba? Hindi tayo karapat-dapat, pero tayo ay pinapaging dapat. Bakit? Sa ginawa ng Panginoon. So sa madaling salita, dito natin makita yung biyaya ng Diyos. Lagi natin sinasabi, hindi tayo karapat-dapat sa Diyos, pero buti na lang, inibig niya tayo, kinahabagan niya tayo. Amen? So anong ibig pong sabihin? For ye are bought with a price. So therefore, yung ginawa ng Panginoon, yung kanyang sinakripisyo, yung ipinagbayad niya sa kaligtasan natin, anong sabi ng Bible? Therefore, glorify God. In exchange, mga kapatid, sa ating pong buhay, bagamat wala hong sinasabi sa Bible na pinababayaran ng Diyos, yung tinanggap nating buhay na walang hanggan. Pero ang ibig sabihin lang po nito, bilang mga tinubos ni Kristo, tayo raw po ay dapat magbigay ng kaluwalhatian sa Kanya. Ano mangyayari yun? Simple lang, lumakad tayo sa kalooban niya. Hanggat hindi po natin sinusurrender ang ating mga sarili. Hanggat hindi po natin isinusuko yung ating buong pagkatao. Tandaan ninyo, mga kapatid, mahihirapan tayong sumunod sa kalooban ng Diyos. Mahirap po. Alam niyo kung bakit? Meron pa tayong laman. Meron tayong laman na talagang ginagamit ng kaaway para, alam niyo po, ilayo tayo sa kalooban ng Diyos. Kaya nga, yung prayer ng Panginoon, marahil kung titignan ninyo, di ba, yung takot nandoon, yung pag-aalala sa kanyang sarili nandoon, ganyan din po tayo eh. Takot tayong mahirapan, takot tayong masaktan, takot tayong malagay ang buhay natin doon po sa balag ng alanganin. Marami tayong kinatatakutan at yan ang ginagamit ng kaaway. Diyan siya masaya, diyan siya nag-e-enjoy kapag nakikita mo na ang sarili mo para kang napapagod, para kang kaawa-awa, para kang nahihirapan sa ginagawa mo sa Panginoon. Diyan natutuwa ang diablo. Ginagamit niya yung pagkakataon para tayo po alam niyo po, manlumo sa ginagawa natin sa Panginoon at huwag na huwag nating payagan, mga kapatid. Kaya nga, ang unang dapat natin gawin, let us surrender. Yung ating pong mga buhay, yung ating sarili sa harapan ng Panginoon. Alam mo, sabi ng Romans chapter 12, verse number 1, ang linaw po rin that you present your body as a living sacrifice, holy and acceptable unto God, which is your reasonable. Actually, nung binabasa ko nga yung kaninang Romans 12 na yan, yung sinabing reasonable means suited. Okay? Match. Yung akma doon sa kung ano yung meron at ginawa sa atin. This is your reasonable service. So meaning, gawin naman natin yung best natin, gawin natin ang lahat. Ang sabi ng Bible, hindi pa rin daw yan lalagpas sa ginawa ng Diyos sa atin. Therefore, hindi nakakahinaya kapag sinurrender natin ang buhay natin. Kaya nga, pag sinabi natin, yung obedience to the will of God is surrendering to God, mga kapatid, alin man doon, ang pinakagusto natin sa buhay natin, hindi pa rin dapat nakakahinaya pag sinurrender mo yan sa Panginoon. Trabaho, kailangan ng lahat yan. Love life, kailangan ng lahat yan. Good health, protection, etc. Financial, di ba, provision, anything na niyayakap ng tao. Hindi dapat maging mahirap isakripisyo yan kung talagang gusto mong sundin ang kalooban ng Diyos. Kasi maniniwala ako, sa kalooban ng Panginoon, magiging maayos ang buhay natin. Sa kalooban ng Diyos, magiging matagumpay ang ating mga buhay. Kaya nga, sabi ni Apostle Paul, paalala lang, for you or for we are bought with a price, therefore, glorify God. Atin daw siyang maluwalhati sa ating mga buhay. Hindi ko po sinasabi, mga kapatid, lahat kayo, iwan nyo ang pagtatrabaho, pag-aaral, o kung ano man yung mga mahalagang bagay, kundi gusto ko lang po i-emphasize
na kung ano man yung i-require ng Diyos sa buhay natin, walang dapat panghihinaya na isurrender natin yan sa Panginoon. And even our dearest life, I believe, hindi po natin dapat ipagkait sapagkat naniniwala tayo, mas matindi ang ginawa ng Panginoon para sa atin. At siya dapat ang dahilan kung bakit tayo nabubuhay sa mundong ito. Yan po yung unang bagay na nakita ko po rito. And then second thing, obedience to the will of God is living for God. Yung ating pong buhay, kaya nga sabi ng Apostle Paul, dapat umaakma. Kaya nga araw-araw mga kapatid, sa biyaya ho ng Diyos, panalangin natin. Kahit bumalik na talaga tayo sa normal, kahit maging okay na ang lahat, parang yung buhay natin kagaya na ng dati, sisiguraduhin ko sa inyo, hindi na natin pababayaan yung araw-araw nating pag-aaral ng salita ng Diyos. Hanggat ang Panginoon ay patuloy nagbibigay karunungan sa akin, hanggat ang Panginoon ginagamit yung aking buhay, hanggat merong kalakasan ng gagaling sa Kanya na pinagkakaloob sa akin, sa biyaya niya, mga kapatid, tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos. Amen? Purihin ng Panginoon. Kaya nga yan po yung dapat natin isipin. Obedience to the will of God is living for God. Yung pagsunod, klaruhin natin, hindi po yan dapat maging utang na loob ng Diyos sa atin pag tayo po ay sumunod sa kalooban niya. Yan lamang po ay pagpapatunay na nabubuhay tayo ng para sa Diyos. Tingnan po ninyo. In verse number 19, John chapter 5, sundan po ninyo, verse number 19. Then answered Jesus and said unto them, Verily, verily, I say unto you, the Son can do nothing of himself, but what he seeth, the Father do. For what things soever he doeth, these also doeth the Son likewise. Ang ibig sabihin ng Panginoon, wala siyang ibang gagawin o gugustuhin para sa kanyang sarili. Kung hindi, ang sabi ng Bible, kung ano yung gusto ng Ama. So sa madalit salita, kung ang gusto ng Panginoon sa akin magpastor, kung ang gusto ng Panginoon sa inyo mag-worker, kung ang gusto ng Panginoon sa inyo maging preacher sa church, kung kayo ay tinawag ng Panginoon para magturo, para tumugtog o ako naman gawain sa ministry, I believe, mga kapatid, dyan tayo dapat mabuhay. Opo, naniniwala ako bawat isa sa atin may pangarap. Tama po ba? Kumbaga, hindi ito mawawala sa akin po mga nagagamit na ilustrasyon kahit sa ibang church. Victor Chris, nagagamit kita. Anong ibig sabihin? Nagtatrabaho ka, kumikita ka ng maayos. Iniwan mo yon para sundin yung panawagan ng Panginoon. Wala ka bang pangarap sa sarili? Wala ba kaming pangarap sa sarili natin? Wala ba kaming gustong ipundar? Wala ba kaming gustong gawin? Meron din. Typical din kami mga tao, kagaya ninyo. Yun nga lang, ang nakita namin sa aming buhay, hindi lang yung pangarap namin, kundi ang nakita rin namin, mga kapatid, yung kalooban ng Diyos. Kaya kung nasaan kami ngayon, nabubuhay kami, hindi para sa gusto ng pamilya namin, hindi para sa gusto ng magulang namin, hindi para sa gusto ng kung sino-sino, kundi para sa gusto ng Diyos sa amin. So obedience to the will of God is living for God. Kaya nga sabi ni Apostle Paul, I am crucified with Christ. Nevertheless, I live, yet not I, but Christ liveth in me. Amen? Kaya isang tabi na po natin yung pansarili nating gusto. Isang tabi na po natin, mga kapatid, yung mga bagay na tayo pa rin ang nasusunod sa buhay natin. Kung talagang tayo ay naniniwala sa Panginoon at tunay tayo niligtas ng Panginoon, mga kapatid, dapat nabubuhay na tayo para sa Diyos. Hindi na para sa atin. Okay lang, nagtatrabaho, pero sana may Panginoon. Nagtatrabaho, mayroong Diyos. Okay lang sana kung nag-aaral, pero sana nag-aaral na mayroong Diyos. Okay lang sana kung nasa bahay kayo at abala kayo sa mga ginagawa. Okay lang po yan, pero sana mayroong pa rin Diyos. Hindi na po mahihawalay ang Diyos, ang salita niya sa buhay natin. Kaya tama, bilang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos, dapat nabubuhay tayo para sa Kanya. Alam niyo sabi ng verse number 30, dyan pa rin po sa John chapter 5, sabi po nitong Bible, ng talata, I can of mine own self do nothing. As I hear,
I judge, and my judgment is just, because I seek not mine own will, but the will of the Father which hath sent me. Anong gusto sabihin ng Panginoon sa verse number 30? Kaya kong gawin ito? Kaya kong gawin yan? Pwede akong pumunta ron? Pwede akong pumunta rito? Pwede kong gawin yung mga bagay na gusto ko. Pero anong sabi niya? I can of my own self do nothing. Wala akong ibang gagawin. Hindi ko gagawin yung mga gusto ko. Kasi nga, ang gusto niyang patunayan, nabubuhay ako para sa Ama. Sana ganun din po tayo, mga kapatid, nabubuhay po tayo sa kalooban ng Diyos at nabubuhay po tayo para sa Kanya. Hindi ho dapat para sa atin. Kaya na, sabi po ng Hebrews chapter 10, verse number 9, Then said he, Lo, I come to do thy will, O God. He taketh away the first, that he may establish the second. Ang Panginoon narito sa lupa, hindi para maghari sa mga taong gusto niyang pagharian. Nandito siya sa lupa para gawin at mabuhay para sa Ama. Kaya nga, nung tinignan niyo yung John chapter 10, di ba doon nyo na ikukumpara, doon nyo makikita. Sabi ng Panginoong Jesus, I and my Father are one. Anong ibig sabihin? Pinakikita niya na ang Ama sa buhay niya. Anong ibig sabihin? Yung ginagawa ng Panginoong Jesus, yun po ang gawain ng Ama. Yun ang kalooban ng Ama. Parang ganito parang, di ba, pag tayo nakakakita ng mga anak-anak ng mga miyembro o ng mga kapitbahay natin, di ba, yung mga kaibigan natin, usually, meron kayong napapansin na ginagawa ng mga magulang na nagagawa ng mga bata. Anong ibig ko po sabihin? Parang nakikita sa kanila, parang kagaya ka ng nanay mo Kagaya ka ng tatay mo, ganyan na ganyan yung tatay mo magsalita. Ganyan na ganyan yung nanay mo kumilos. Ganyan na ganyan, di ba? Merong ganon. Nakikita sa buhay nila kung sino yung magulang nila. Nakukuha niyo po yung ibig ko sabihin, mga kapatid. So ganon din. Sa buhay ng ating Panginoong Yesus, nakikita yung Ama. Kasi yung ginagawa niya, kung ano yung ginagawa ng Ama. So yun po ang ibig sabihin nun. Kaya nga sabi niya, Then said he, Lo, I come to do thy will, O God. Kaya nga sana, mga kapatid, sa buhay po natin, ang nakikita ang Panginoon. Bagamat nandito po tayo sa ating pong katawan, sana sa mga kinikilos natin, sa mga ginagawa natin, sana ang nakikita po ang Panginoon. Dahil ibig sabihin po nun, mga kapatid, sinusunod natin ang kalooban ng Diyos at nabubuhay tayo para sa Kanya. Kaya yan ho yung pangalawang bagay na nakita ko rito, mga kapatid. Obedience to the will of God is living for God. Nabubuhay sa kalooban ng ating po Diyos. Pangatlong bagay na nakita ko po rito, mga kapatid, obedience to the will of God is enjoying God. Kasi, kung na-enjoy mo ang Diyos sa buhay mo, hindi ka aalis. Tama po ba? Bakit mo iiwanan yung isang lugar na alam mo doon kang masaya? Bakit mo iiwanan yung mga alam mong taong nagpapasaya sa iyo? Bakit mo iiwanan yung bagay na nagbibigay katuwaan sa iyo? Kung doon ka nag-e-enjoy, hindi ka aalis. So, obedience to the will of God is enjoying God. Sa madalit salita, kaya mo yan ginagawa kasi masaya ka, nakasama mo ang Diyos. Kasi pag umalis po tayo sa kalooban ng Diyos, mga kapatid, baka mamaya, mamali ang doktrina natin, magkamali yung ating theology. Pag umalis ba ako sa kalooban ng Diyos, hindi na ba ako nakikita ng Diyos kasi wala ang Diyos sa buhay ko? Hindi po ganun. Ang tinutukoy ko po rito, mga kapatid, pag umalis tayo sa kalooban ng Diyos, yung ginagawa ng Diyos para sa atin, hindi niya magagawa. Kasi nga, wala po tayo doon sa, kumbaga, lugar na nandoon ang pagkilos ng Panginoon. Yung operation niya, yung dealing niya, umalis tayo roon. Kaya nga ito madalas na nangyayari. Pag umalis tayo sa kalooban ng Diyos, malaki ang tendency na mapahamak tayo. Opo, mga kapatid, siyempre sa simula, ang alok ng kaaway, masaya Sa simula, ang alok ng kaaway, maganda. Everything is okay. Smooth lahat siya.
Sa simula lang yan. Pero along the way, darating ang time, yung maayos na usapan, yung magandang pagsasama, pagdating sa katagalan, magiging magulo. Kasi nga, gumagawa ang kaaway eh. Diba? Gumagawa ang kaaway. Sa simula lang yan. Kaya nga ang tama, dapat kung talagang ang Diyos sa ating pong buhay, siya Diyos na na-enjoy natin. Naniniwala tayo. Sa Kanya natin nakukuha ang lahat ng ating kinakain. Sa Kanya tayo nakakakuha ng protection. Sa Kanya tayo nakakakuha ng kalakasan. Sa Kanya tayo tumatanggap ng pagpapala. Kung yun ay totoo na kinikilala natin, bakit tayo aalis? Bakit pa tayo kailangan sumubok pa na lumabas sa kalooban ng Diyos? Kaya nga, obedience to the will of God is enjoying God. Amen? Diba? Ang sarap-sarap, ramdam na ramdam natin sa presensya ng Panginoon sa buhay natin. Tignan po ninyo. Sabi po ng Psalm chapter 40, verses 7 to 8. Then said I, Lo, I come in the volume of the book, it is written of me. I delight to do thy will, O my God. Yea, thy law is within my heart. Ang ibig sabihin po nito, mga kapatid, yung kautusan, yung kalooban niya, anong sabi ng Bible? I delight to do thy will, O my God. So, ibig sabihin, habang tayo po ay nasa kalooban ng Diyos, hindi po hinagpis, hindi po lungkot, hindi po sorrow, hindi ho yung mga, kumbaga, nakakapagbigay ng bigat ng kalooban natin. Mga kapatid, pag tayo nasa kalooban ng Diyos, anong sabi niya? Puro tayo kagalakan. I delight, my happiness is to do your will. Kaya nga, balikan natin yung ating main passage. Ito po ngayon, magiging klaro na sa atin. Gutom yung mga disciples. Tama po ba? Kasi sa kanilang paglalakbay, nagutom sila. Maybe, ang Panginoon din gutom. Kasi ang isip nila, ang Panginoon ay nasa katawang tao rin. Inalok nila ng pagkain. Ano ang sagot ng Panginoon? But he said unto them, my meat is to do the will of Him that sent me. I-apply po natin dito. I delight to do thy will, O my God. Meaning, gutom, pagod, nahihirapan, may problema, masaya pa rin ginagawa ang kalooban ng Diyos. Kasi nga, hindi naman yung paligid ang ini-enjoy natin. Hindi yung mga material blessing ang ini-enjoy natin sa buhay. Hindi yung kung ano yung mga nahahawakan, nagagamit natin, o nakikita natin, doon tayo nag-e-enjoy. Ang tama, nag-e-enjoy tayo sa ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Tama po ba? Kasi kapag ang ating kagalakan ay nakalagay sa bagay, pag nawala yan, wala ka na rin happiness. Tama po ba? Pag nanakaw yan, pag naluma yan, pag nasira yan, di ba ganyan ang tendency ng tao? Kaya nga pag-aralan ninyo, di ba sa mga cellphone, lalabas ngayon yung mga bago. Obserbahan ninyo, ano na ba ang iPhone natin ngayon? iPhone 14 na ba? 50, 30? Imagine niyo, paglabas ng iPhone 13, ilang buwan pa lang may lalabas na panibago. Proud ka nung nabili mo yun, ikaw yung may pinakamamahalin, ikaw yung may pinakamaganda. Ilang buwan lang, lilipas dyan, mga kapatid, mawawala na rin yung pagiging mo yung pakiramdam na masaya ka. Bakit? Pinapalitan na naman sa maganda eh. Sapatos, ang daming mga version, di ba? Yung Jordan 11, Jordan 15, Jordan, ang dami ng Jordan na dumating. Yung mga unang nakabili, proud sila, ang saya nila, di ba? Pero dumating yung mga bago, nawala na yung joy. Ano ibig ko sabihin? Kapag sa bagay o sa paligid natin, inilagay yung ating katuwaan, mga kapatid, hindi mo tayo makakasunod sa kalooban ng Diyos. Kaya nga ang tama, sa ginagawa nating pagsunod sa Kanya, ang ini-enjoy natin, hindi po yung nangyayari sa atin. Hindi yung mga kung ano yung meron sa atin, kundi ang ini-enjoy natin, yung Diyos sa buhay natin. Amen? Kaya nga yan ho yung maganda rito. Tingnan niyo po, ang sabi ng Psalm 119, verse number 35, make me to go in the path of thy commandments, for therein do I delight. Isipin nyo, di ba? Karamihan, ewan ko po ng mga bata tayo, di ba? Ayaw natin na tayo ay inuutusan. Naku po, lalo na kapag naglalaro tayo, kumakamot tayo ng ulo, obe, bumili ka nga ng suka. Naku po, dyan nakamot na ng ulo. Di ba? Obe, umigib ka nga.
Ayaw natin ang inuutusan tayo. Pero ibahin niyo itong psalmist. Anong sabi niya sa verse number 35? Make me to go in the path of thy commandments. For therein do I delight. Kasi sabi niya, dalhin mo ko kung saan nandoon ang kautusan. Bakit? Sapagkat nandoon ang aking kagalakan. Doon ako masaya. Tama po ba? Kaya nga naniniwala ko, ang tunay na Kristiyano masaya sa pakikinig ng salita ng Diyos. Amen? Ang tunay na Kristiyano masaya kapag nag-aaral ng salita ng Diyos. Amen? Yun po ang dapat Hindi tayo dapat paiwas sa utos. Dapat tayo po papalapit sa utos na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Kasi doon natin na-enjoy ang Diyos. Kahit hindi pa natin makaptan yung mga bagay na gusto natin, hindi ipagkaloob niya. Basta para sa akin, ang Diyos sapat na. Amen po ba? Ang Panginoon, enough na. Tama po? Siya na ang kasagutan ng lahat sa buhay ko. Kaya nga anong sabi ng Bible? Psalm 23, the Lord is my shepherd, I shall not want. Sa madalit salita, ano man ang kailangan ko, ano man ang gustuhin ko, nandyan ang Panginoon, kaya niyang ibigay. Amen? Kaya nga, obedience to the will of God is enjoying God. In Psalm 119, verse number 47, and I will delight myself in thy commandments, which I have loved. Amen? Sana ganito rin po tayo. Mga kapatid, sana ma-achieve din natin ito. Yung level ba na kapag nandyan yung salita ng Panginoon, talagang nagtutumalon yung ating puso. Sobrang saya natin kasi nakakapakinig tayo ng salita ng Panginoon. Kaya nga, mabanggit ko lang po, na-appreciate ko yung mga kapatid natin, yung mga members natin, talagang nagtatanong na ba, may bread talk na ba? Tapos na ba yung bread talk? Nahuli ba ako? Wala bang bread talk ngayon? Si Ninang Alice, naaalala ko, tumatakbo pa yung kila Ninang Flor tatanungin si Ninong As, meron na bang bread talk? Meron ba? Nag-start na ba? Tapos na ba? Bigla babalik uli sa tindahan niya, bubuksan na yung cellphone. Ibig sabihin mga kapatid, nakakatuwa Kasi nga, sa buhay natin, kailangan natin yung salita na Diyos. Sa buhay natin, hinahanap na natin yung Word of God. Kaya nga sana mga kapatid, ito rin ang atin pong maging kalagayan. Bawat isa po sa atin. Ma-enjoy natin yung Diyos sa ating pong mga buhay. Obedience to the will of God is enjoying God. Amen? And for our conclusion, Colossians chapter 1, verse number 9. For this cause we also, since the day we heard it, do not cease to pray for you, and to desire that ye might be filled with the knowledge of His will in all wisdom and spiritual understanding. Mga kapatid, ang tama, asamin natin na sa ating pong buhay, marating natin yung level na tayo po ay nananatili na sa kalooban ng Diyos. Hindi na yung parang patintero ngayon nasa kalooban, bukas wala. Ngayon sumusunod, bukas hindi. Sana ma-maintain natin na talagang tayo ay palaging nasa kalooban ng Diyos. Di ba't yan ang prayer ni Apostle Paul sa mga taga-Kolose? Anong sabi niya? Ulitin ko lang. For this cause we also, since the day we heard it, ang nabalitaan nila, do not cease to pray for you. Hindi kami lumubay sa pananalangin para sa inyo to desire that ye might be filled with the knowledge of His will in all wisdom. Ano ibig sabihin? Makita ni Apostle Paul na kayo ay nananatili sa kalooban ng Diyos and with spiritual understanding. Kaya sana mga kapatid, sa atin pong naging pag-aaral ngayong gabi, tunay po na tayo ay nabusog, natuto ng salita po ng Diyos. Maraming salamat po. Manalangin tayo. Dakilang Diyos ng mga pangyarihan, maraming salamat Panginoon sa mensahe na ibinigay mo po sa amin. Salamat po o Diyos sa biyaya ng inyong pong salita. Tunay po na ikaw ang amin po itinataas. Ikaw po ang nais namin paglagakan ng aming mga buhay. Tulungan mo po kami na mabuhay according to your will. Tulungan mo po kami na manatili kami sa inyong po kagustuhan o kalooban para sa amin. Pagpalain mo po ang lahat ng nakinig
Ingatan mo po kami, Panginoon, sa gabing ito at dinggin mo po, Panginoon, ang aming mga kahilingan para po sa mga pamilya at kapatiran na aming ipagpe-pray for this evening. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ni Kristo Jesus. Amen. Alright, so again, maraming salamat.